mga tayo-tabayan ngayong gabi at lahat po ng aming napag-aralan ngayong gabi ay nawa Lord na lahat ng isa-share po namin ngayon sa devotion po nito ay mga katuruan po na galing po sa inyo at hindi lang po sa sarili namin kaisipan. Patuloy din pong ingatan yung mga kapatid po namin na at kayo po yung patuloy na maging kayo po patuloy na mag-ingat po dito. Sa inyo po yung pinakamataas na pabalik po sa inyo para sa in Jesus' name, amen. Sige po. Pangamahan na po muna tayo ni Brother JP. Amen. Isang mapagpalang gabi ho sa ating lahat. At purihin ho ang Panginoon sa pagkakataong ito at nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang mga salita. At tayo nga po ay narito na sa Exodus chapter 34. At ito po, sa Exodus chapter 34, dito po, ang topic po dito ay yung patungkol nga ho sa bagong malalapad na bato. Dito po yung bagong malalapad na bato. Alam naman ho natin nung nakaraan na sa galit po ni Moises ay binasag niya yung unang ginawa na yung unang bato na sinulatan ho ng ating Panginoon ng mga kautusan at gumawa ho ng bago ang ating Panginoon. At dito niya po isinulat yon sa mga bagong malalapad na bato. At dito po, inulit po ng Panginoon kung ano po yung kasunduan na nakasaad ho dun sa kasulatan. At ang aking pong ibabahagi ay yung patungkol nga ho dito sa basahin ko po sa chapter verse 29 tsaka sa verse 33. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. At basahin ho natin yun sa 33. Matapos makipag-usap ni Moises sa kanila, basahin ho natin ng buo, simula. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. Na makita niya Aaron at ng lahat ng mga Israelita ang nakakasilaw na mukha ni Moises, natakot silang lumapit sa kanya. Pero ipinatawag sila ni Moises, kaya lumapit sila Aaron at ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel at nakipag-usap si Moises sa kanila. Pagkatapos lumapit ang lahat ng mga Israelita sa kanya at sinabi niya sa kanila ang lahat ng utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Matapos makipag-usap ni Moises sa kanila, tinalokbungan ni Moises ang kanyang muka. Pero sa tuwing papasok siya sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, tinatanggal niya ang talukbong hanggang sa makalabas siya ng tolda. Kapag nakalabas na siya, sinasabi niya sa mga Israelita ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanya. At nakita ng mga Israelita ang nakakasilaw niyang muka. At tatalokbungan na naman ni Moises ang mukha niya hanggang sa bumalik siya sa tolda para makapag-usap sa Panginoon. At ayun po, dito po sa senaryo pong ito, ipinapahiwatig ho sa atin ng Panginoon na kapag ho tayo'y mangangaral ng salita ng Diyos na kailangan wag ho nating gayahin si Moises na tinakluban niya po yung kanyang muka para matakpan kung ano po ba talaga yung tunay na mensahe ng ating Panginoon. At yun po ay
yung magsilbing liwanag ho tayo sa ating kapwa. At ayun po, dito po sa sa 2 Corinthians chapter 3 verse 7, tsaka sa doon sa 7, pinaliwanag ho dito kung gaano ko halaga yung kung bakit po mali yung ginawa po ni Moises nung mga oras na yun. At basahin ho natin noong ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan na nakasulat sa malapad na mga bato, hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises dahil nasisilaw sila. Ngunit ang ningning na iyon sa kanyang mukha ay unti-unti ring nawala. Ngayon, kung nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa kautusan na nagdudulot ng kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan kung kikilos na ang banal na espiritu. At ayun nga po. So dahil nga po tinakpan po ni Moises yung kanyang muka para hindi masilaw yung mga Israelita, ay hindi naging malinaw yung dahilan kung bakit po ginawa ng Panginoon yung mga kautusan. So dahil nga po doon, ang nangyari, ang naging sa mga oras na yun, basahin natin yung mga sumusunod na talata. At dahil sa pag-asa naming ito, malakas ang aming loob na ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi kami tulad ni Moises na nagtakip ng muka para hindi makita ng mga Israelita ang liwanag sa kanyang muka na unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi naintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon may takip pa rin sa kanilang isipan hanggang binabasa nila ang dating kasunduan, at maaalis lamang ito kapag ang isang tao'y na kay Kristo. Totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanyang isipan hanggang binabasa nila ang mga isinulat ni Moises. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang isipan. Ngayon, binabanggit ditong ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na espiritu. At kung ang espiritu ng Panginoon ay nasa sa isang tao, malaya na siya, at dahil naalis na ang takip sa kanyang isipan, nakikita na natin at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. At purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At yun nga po, dahil nga po tinakpan po ni Moises yung kanyang muka, hindi naging malinaw yung mensahe kung bakit po ibinigay ng Panginoon yung kautusan. So dahil po doon namuhay po sa takot ang mga tao na takot sa kamatayan, na gano'n, na nawala sa isipan nila na kung magagawa ng tao na sumunod sa mga kautusan na ibinigay po kay Moises ng ating Panginoon, ay ito po ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. At kung kasi po naging parang sumpa yung nangyari sa kung sino man po ang sumuway sa mga kautosang ito, ay magdudulot ng kapahamakan. At basahin natin yung balik tayo dun sa chapter sa verse 6 po sa 2 Corinthians chapter 3. Siya ang basahin ito.
Sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. At basahin natin ng buo. Siya ang nagbibigay sa amin ng kakayahan para maipahayag namin ang kanyang bagong pamamaraan para mailapit ang mga tao sa kanya. At ang bagong pamamaraan na ito ay hindi ayon sa isinulat na kautusan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. At ayun po, kasi napakahalaga po na dapat ho tanggapin natin na kung magagawa lang ho nating tanggapin yung ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, at patuloy ho tayong susunod sa kanyang mga pinag-uutos sa atin, kung tayo patuloy na mag-aaral ng kanyang salita, ay ayun, mabubuksan ho yung ating isipan at malalaman natin kung ano po ba yung totoong dahilan kung bakit po sa atin ibinigay itong kautusan na itong Bible, na ito lamang po yung tanging paraan. Ito po yung ito po yung compilation ng mga pangako sa atin ng Panginoon. Ito po yung manual ho ng ating buhay. At ito po yung tanging pamamaraan para magawa natin kung ano po yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. At ayun, sa atin pong patuloy na paglakad sa kalooban ng Panginoon, at kung magawa ho natin na mangaral sa ating kapwa na gano'n, na nawa po, wag ho tayo magaya kay Moises na unti-unti hong nawala yung liwanag sa kanya, na dahil po gano'n nga po, at manatili hong nag-aalab yung ating puso patungkol ho sa kanyang mga salita, at sa ating pamumuhay bilang Kristiyano ay manatili ho tayong nagliliwanag sa lahat ho ng nakapaligid sa atin, na makita ng bawat isa ng lahat po ng nakapaligid sa atin na magmanifest po yung yung katauhan ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, na makita nila na tayo ay nagsusumikap na sumunod po sa ating kalooban ng Panginoon. At doon minsan talaga, kadalasan na kagaya nga ho nung sinasabi na action speaks louder than words, na mas mainam ho na gano'n na bago ho tayo mangaral, ay mas maigi po na isa sa pamuhay na po natin muna yung lahat ho ng ating ipapangaral. At ayun po, mabuti po ang Panginoon. At salamat po sa kanyang mensahe sa bawat isa. At ayun po, patuloy ho tayong magpakalago sa ating buhay espiritual kasama po ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa salita ng iba at ng bagay din po at mahalaga. At yun po, mahalaga po talaga na magsilbi po tayo liwanag sa iba sa pamamagitan po ng tulong po sa ating Jesus. At yun po, sunod naman tayo si Sis Ira. Sis Kiak, sino na? Ano po iputol-putol? Ikaw po ate. Sige po. Isang pagpalang gabi po sa bawat isa, nanatili po ay sa Panginoon. Exodus chapter 34 verses 6 to 7 po yung sa akin. Sabi po dito, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Ako si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadaram ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi." Yan po, salamat po sa pangalan, salita po ng Panginoon. Yun po, nilagay ko po dito
ay the Lord's identity. Ano po makikilala at nagpapakilala ang Panginoon kung sino at ano yung katangian na mayroon siya. Sabi dun sa una, mahabagi ng Panginoon. Na po, totoo naman, tayo ay kinahabagan ng Diyos. Kaya ngayon ay nakakapaglingkod at patuloy tayong nabubuhay. At ang Panginoon, sabi doon, mapagmahal. Totoo naman, di ba yung ang layo ng langit at lupa? Yung taas nun, yung laki nun, ay higit pa doon yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi doon, hindi madaling magalit ang Panginoon. Ano po, totoo. Pero darating pa rin ang Panginoon. Ano ang panahon? Yung talagang ibubuhos ng Panginoon yung kanyang puot at nananatiling tapat ang Panginoon. Ano po, ito po ay subok na ng bawat isa sa atin na minsan hindi tayo tapat pero nananatiling tapat ang Diyos sa ating pong mga buhay. Maraming pagkakataon, hindi natin napagtatapatan yung mga pangako na mayroon tayo sa Panginoon. Pero ang Panginoon, ano po, hindi nagbabago yung pangako niya sa buhay ng bawat isa sa atin, bagaman ang dami nating mga hindi pagsunod na nagagawa sa Kanya. Ang Panginoon, dahil yun yung pangako niya, ginagawa niya pa rin yun. At ang Panginoon, sabi po dito, ay tumutupad sa Kanyang mga pangako. Sabi doon, maging sa libo-libo. Ano po, ang daming pangako ng Panginoon na matatagpuan natin sa Bible. Ano po yung Kanyang mga salita. At lahat yun ay pinatutunayan ng Panginoon at napatunayan ng Lord. Ano po, lahat yun ay totoo. Kasi di ba katotohanan yung salita ng Panginoon. At ang sabi pa po dito, siya ay nagpapatawad sa kasamaan, pagsuway, at pagkakasala. O di ba po tayo minsan, tayong tao, hindi tayo makapagpatawad. Ang Panginoon niya nagpapatawad. At ganoon din naman po, salamat po sa Panginoon dahil pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, sa mga pagkukulang natin. Nilinis tayo ng Panginoon upang maging karapat dapat tayo. Ano po, salamat sa Panginoon dahil nabubuhay na tayo sa Kanyang biyaya. At ang sabi pa po doon, sa kabilang banda, sa lahat ng yun, nagpaparusa pa rin naman ang Panginoon. Ano po, mayroon pa rin mga limitation, mayroon pa ding mga boundary. Di ba po, kagaya dito sa mundo, kung walang batas, malaya nang makakagawa ang mga tao ng mabuti at masama. At salamat po sa Panginoon dahil mayroon ding mga hangganan at limitasyon tayo sa harapan ng Panginoon para hindi tayo makapag-commit ng kasalanan. Kaya salamat po sa salita po ng Panginoon. Tandaan po natin, ang Panginoon ay disciplinarian. Ano po, kagaya ng ating mga magulang at higit pa dun. Ano po, yung pagmamahal ng Panginoon, higit pa rin dun eh. Sa pagmamahal ng magulang sa anak niya, higit pa dun. At walang magulang, kagaya ng Panginoon, na nais na mapahamak o mapasama yung kanyang anak. Kaya ganun niya ito iniingatan at ganun din tayo sa Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon, sabi nga sa salita ng Diyos sa pahayag, sabi doon, ang kanyang mga minamahal ay kanyang dinidisiplina at madalas pa nga sabi doon, pinapalo. Kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang salita, sa katangian ng Panginoon, sa pagpapakilala niya sa buhay ng bawat isa sa atin kung sino siya. Kaya sa Diyos po yung pinakamataas na papuri at pasalamat. Maraming salamat po sa salitang ibagi po ni Sis Ira. Totoo po na mapagpatawad po si Jesus dahil gano'n na lang po niya tayo. Gano'n na lang po niya tayo kamal. Pero kung kaya po yung magpapatuloy pa rin po sa pagsabay po sa kanya, nandun po na may kaparo sa amin. Nandun po. At yun po. Sunod po ay si Brother Rowan po. Ay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Dito po ay ang aking ibabahagi ay yung patungkol sa verse 8 to 9. Dito po siya sabi, nagpatari pa si Moses sa lupa at sumamba. Sinabi niya, O Panginoon, kung nalulugod po kayo sa akin, nakikiso po akong sumama kayo sa amin. Kahit na matigas ang ulo ng mga taong ito, patawarin po ninyo kami sa aming mga kasamaan at mga kasalanan. Tanggapin po ninyo kami bilang inyong mga mamayan.
isa sa mga bagay na nakukuha po natin dito yung isang relasyon ng Panginoong Diyos at ni Moses na talagang nagkaroon ng kaluguran ang Panginoon Diyos ni Moses, at dahil po sa relasyon nila ay nagkaroon din po ng hindi po pinabayaan ng Panginoong Diyos ang Israelita. Kasi kung babalikan po natin sa chapter 33, makikita natin na talagang sinabi na ng Panginoong Diyos na ayaw niya ng samahan ng mga Israelita kasi baka daw mapatay pa ng Panginoong Diyos yung mga Israelita dahil sa ginawa nilang kasalanan, kasi sa patuloy nilang pagpayanga yung nabanggit dito kasalanan ay yung pagsamba nila sa gintong baka. Doon nagkipagkausap si Moses sa Panginoong Diyos na kung pwede ay samahan pa din sila kahit na matitigas yung ulo, kahit na sobrang talagang lala ng pagkakasala nila. Kaya isa po dito sa ating makukuha na yung mga na dapat nating pinapahalagahan, yung ating mga leader, ang ating mga pastor, ang ating mga kasi sila po ay nagkaroon na talaga ng malalim na pagkakipagrelasyon sa Panginoon. At dahil sa lalim ng kanilang relasyon sa Diyos ay nagagawa po nilang patnubayan at gabayan yung mga katulad po natin, mga kabataan at iba pa. Kaya minsan nga ay nagkakaroon pa tayo ng sama ng loob minsan sa mga ibang pastor natin, sa ibang leader natin dahil nga dun sa may mga hindi pagkakaintindihan. Tao din naman sila, may mga nagagawa din silang pagkakamali, talagang humihingi din sila ng kapatawaran. Nung ako po dito sa may Bicol, napapasalamat po talaga ako sa Panginoong Diyos kasi si Pastor Chris at si Pastora Cathy rin yung talagang itinalaga ng Panginoon dito sa amin. Talagang nagagabayan po kami kung ano po yung nararapat. Talagang yung biyaya ng Diyos sa kanila ay sumasagana sa pagpapatnubay. Si Pastora Cathy nga po nung nakaraan madaming nagkaroon ng na kasi nagkaroon po siya ng dengue, then yung ibang kabataan talagang nalulungkot dahil nga po malaki na talaga yung relasyon namin kay Pastor Cathy. Kapag kami nagkakaroon ng mga problema ayun talagang sa kanya kami isa po siya sa mga nilalapitan namin. At yun talagang nakikita po kasi namin yung pagpatnubay ng Panginoong Diyos sa buhay nila at nagagabayan din kami. Kaya yun, minsan kapag talagang lagi kong pinagpipray yung patungkol sa kanila na patuloy silang gabayan ng Panginoon. Pero syempre, isa pa din naman, hindi din naman natin dapat kailangan lahat ay iasa sa kanila, sa mga leader natin. At dapat magkaroon din tayo ng gandang relasyon sa Diyos. Kasi kapag tinanong na tayo kung sino ba si Kristo sa ating buhay, kapag dumating na yung panahon, hindi dapat natin sasabihin na kilala ko si Kristo dahil sa pastora o sa pastor ko. Kundi dapat magkaroon din tayo ng mas malalim na relasyon. Kung sila ay magiging example lang natin, kung gagawin lang natin silang halimbawa, magandang halimbawa na magpatuloy tayo sa Panginoon. Pero syempre mas maganda pa din at mas mainam din sa buhay natin na nakikita ang Panginoong Diyos sa buhay natin at mas lalo tayong lumalago sa relasyon natin sa Kanya. At iyan, ulitin ko po yung verse, patiripa si Moses sa lupa at sumamba. Sinabi niya, O Panginoon, kung nalulubog po kayo sa akin, talagang sinabi niya yung patungkol sa Kanya. Kung nalulugod po kayo sa akin, nakikiusap po akong sumama kayo sa amin. Kasi isa po dyan, alam ni Moses na maganda yung relasyon nila sa Panginoon. Dahil nga sa later on the verse nga dyan, lumiliwanag na yung mukha ni Moses kasi nga dahil doon sa tagal niyang pagkikipagkausap sa Panginoong Diyos. Kahit na matigas ang ulo ng mga taong ito, patawarin po niyo kami. Pero syempre, still, rene-recognize niya pa din yung sarili niya na nagkakasala at tao pa din siya. Kaya kailangan niya pa din ng kapatawaran. Dito, patawarin po ninyo kami sa aming kasamaan at mga kasalanan. Tanggapin po ninyo kami bilang inyong mga mamayan. Kaya yan, salamat sa Panginoon. Yun lamang po ang aking bagay. God bless po.
maraming salamat po sa salitang na ibagi ni Brother Ruel. At yun nga po, mahalaga po talaga na palagahan din po natin ating mga leader dahil sila po yung gumagabay po sa ating paglago at so, habang tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Ayun po. Sunod naman po ay sa akin po. At yung verse na napili ko po ay dito po sa Exodus chapter 34 verse 29. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa kanya. Ito po, dito po yung pinapaalala po sa atin ito, yung nagiging transformation po natin kapag tayo po ay patuloy po na nagpapagabay po kay Jesus at tinatanggap po natin siya bilang tagapamuno po sa atin dahil nandun po na kahit hindi po instant yung pagbabago at kahit unti-unti lang po nandun po na nakikita na din po ng mga nakakilala sa atin na may pagbabago po at dun po na unti-unti po tayo nagiging kaliwanagan po sa kanila. At kaya mahalaga po talaga na magkaroon po tayo ng malalim na relasyon kay Jesus at tanggapin po natin siya bilang tagapanguna at tagapagbago po sa atin. Ayun po. Sa Diyos po yung pinakamataas na papuri. At nakikinig lang daw po si Sis Biana at si Sis Divine. At bago po tayo magtapos, may nais ko bang magbalik ng matatawa po. Ako po. Sige po. Purihin po ang Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Kasi po talagang ako po lubos-lubos po yung kagalakan sa aking puso dahil nakikita ko po yung patuloy pong pagkilos ng ating Panginoon sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa aking ina. Kasi nga po kanina po ay nag-chat ho sa akin yung aking tiyuhin na pastor, taga Montalban at ang church po na kanyang hinahandle ay sa Pasig. At ayun nag-chat po siya, tumawag po siya kaso hindi ko na-receive yung call niya. Nag-call back po ako kaso wala akong signal at nagdadrive po pala siya. So sabi niya, nasa Amoyong na daw po siya. At nagkaroon ho ko ng hindi magandang pagkaka-comprehend ng pagkakabasa dun sa chat niya na akala ko po ang pagkakabasa ko ay nandito na kami sa Amoyong, dadaan kami diyan, pero ang nakasulat po pala doon ay narito na kami sa Amoyong, dadaan sana kami diyan. So ibig sabihin po pala nakalampas na po pala sila. So akala ko po babalik sila para po dalawin kami at ayun, nung oras ngayon ako po yung mother ko po biglang papunta ngayon ng ang Tito Dennis, sabi mo. Ay opo, nagchat sa akin meron kaming meron kaming Bible study tapos magpa-practice kami ng awitan para sa anniversary. At ayun, ganun po ba? Gusto niyo po ihatid ko kayo? Sabi ko na. Sige, okay naman. Tas naisip-isip ko, naando naman ho yung bunso kong kapatid na na lang po, si Adrian na lang pong maghatid sa inyo at hihintayin ko pong baka po dumating si Tito Dennis at sige at ayun. At nakakatuwa po na gano'n na napakalaki na rin ho yung pagpapahalaga nung aking ina sa gawain na gano'n na unti-unti niyang naunawaan yung kasi nung una talaga hindi niya naunawaan kung bakit po ako laging naririto sa
ay ngayon talaga ngayon na kumbaga parang maluwag na sa kanyang dibdib na pagka po ako'y napunta rito na wala na ho yung hinanakit na gano'n na naunawaan niya na ho kasi yun pinaano niya rin niya na kasi kung hindi pa siya kagaya nung ngayon ay marahil kung malaman niya na dadala po dito yung chewing ko ay uunahin niya po yung chewing ko na sige hindi na muna ako atid ng siguro ganun ang gagawin niya hindi na muna ako atid ng Bible study ng ganun. Pero napakabuti po ng Panginoon at nakikita po na ganun nga po na malaki na rin ho yung pagpapahalaga niya sa gawain ng ating Panginoon na ganun nga. Tapos kanina po nung na-confirm ko po, mali pala yung pagkakaano. Ay, nasa na po kayo? Sabi, ay, sorry, wala. Sabi sa akin, chewing ko, wala. Narito na kami sa Teresa. Wala kasing signal sa daan. Ay, akala ko po pupunta po kayo dito. Ay, hindi. Tapos na binakread ko po. Ay, ayun, nakita ko. Ay, ano pala? Yan pa. Pupunta pala dapat ay dadaan dapat pala. Ay, ganun ay mali yung pagkakabasa ko at ayun at ay purihin din ng Panginoon sa ganong sa mga sa error na sa error na nagawa ko kanina at ayun nakita ko po na witness ko po yung pagkilos po ng Panginoon sa buhay po ng aking ina at ayun pupunta po sana ako doon ng anong oras po ako pumunta ron mga alas 4 ho siya umalis ng hapon tapos pinuntahan ko siya ho doon mga 5:10 ng hapon para sunduin ho sana siya. Pagdating ko doon sa church, abay umalis na daw ho pala. At ang inabutan ko po doon ay si Pastora Bon ay umalis sila at may meron daw ipagpe-pray doon. Baka habulin mo, baka maabutan mo pa at ayun inabot ko nga po at ayun ay may pagpe-pray tapos ayun aalis ka na baga tapos ay opo ay hihintayin ko na ho muna kayo at susundin ko ho kayo ganun tapos ayun na ganun nga na hindi sabi niya sa akin na sige ka na baka kailangan ka na at parang ganun pagkakauna pero hindi pala ganun nagka-miscommunication so tapos ganun di umalis na nga po ako bumalik na po ako dito sa Mahabang Sapa tapos pagkatapos na namin kumain tapos magligpit ng mga pinagkainan tumawag ho siya alas 7 tapos hindi ko nasagot so nag-call back po ako tapos tinatanong kung nasaan na daw ako akala ay hinihintay ko pa rin ho siya dun sa ilang oras na alas 5 pa ako nagpunta ron alas 7 na ay nandun na raw sila sa church at ganoon ay parang magpapasundo yata na gano'n. Ay, sabi ko, nandito na po ako sa sabi niyo sa akin, bumalik na po ako dun sa ganun baga, akala, nandyan pa rin po ba kayo? Ay, oo, kasi tas gano'n nga. At katatapos lang namin ipag-pray yung isang kapatiran dun may sakit ho yata, parang gano'n. Na gano'n, nakakatuwa ho, na, tapos kanina, nung naandun po ako sa kwarto ni Mami, kasi po nagpahinga kami doon magkalapit po kami na yung Bible po na iniwan ko doon na hiniram ko noon kasi nung nakaraan hinahanap po ni pastor yung Bible ko na yung MBB na nasaan na yung isang Bible ay iniwan ko po sa bahay kasi po hinahanap po sa akin ni Mami ayun tapos sabi ni pastor ho sa akin nako hindi naman niya babasahin nyo sabi ka sa akin ay hindi hinahanap po sa akin kasi binigyan ko ho siya ng binigyan ko ho siya ng pagkaing spiritual na babasahin yung maliit na booklet na na yung Bread of Life at ayun nung pagkabigay ko doon hinanap po sa akin yung Bible tapos ayun inayaan ko tapos nagtiis po ako na na sa cellphone lang ako nung sa ang salita ng Diyos kasi ang Bible ko dito ay malalim yung King James na English tapos ayun nga po nahirapan ko kung unahin pagka wala ho nung
mababaw na salin. At ayun, mabuti po ang Panginoon kasi yun na nakahiram ho kay Pastor Jimmy nung ASND sa church. Ano yung ginagamit ko ngayon. At kanina po nakita ko kasi nung mga unang araw babalik ako doon. Ay hindi, siguro nakalipas mga 2 araw nakita ko yung Bible doon na parang hindi ginagalaw, na andun lang ho doon sa pinag-iwanan ko. Tapos kanina po nung nandun ako, nakita ko po nandun na po sa kwarto niya yung Bible, tapos may nakapatong po sa ibabaw ng Bible na salamin, reading glass. So ibig sabihin, patunay na na ginagamit po talaga niya yung Bible, at nakakatuwa po. At purihin po ang Lord, at nawa po ay patuloy pong kumilos ang Panginoon sa aming pamilya, at nawa po ang lahat ho sa aming pamilya ay taniman ho ng Panginoon ng desire para ho mas lumalim pa ho ang aming relasyon sa isa't isa, at lalong-lalo na sa relasyon namin sa ating Panginoon. At purihin po ang Lord. Maraming salamat po sa patatandaan mo. Dito po nais ko po ba magpatanda? Sige po, tayo po magtatapos na po sa ating gawain. At hingin ko po na pamakasal po tayo sa panalangin ni Sis Ira. Sige po, tayo ay dumako sa pananalangin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong mga salita mula sa aklat ng Exodus, Panginoon. O Diyos, hiling at dalangin po namin ang patuloy mo pang pagpapaunawa, pagtuturo sa amin, pangungusap, O Diyos, iba't ibang kaparaanan. Ikaw nga po ang patuloy na magpalago ng mga salita mo sa aming puso, at maingatan namin ito, O Diyos. Ganoon din po ay maisabuhay sa bawat araw sa pamumuhay na nararapat at nais mo para sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kapatid kong ito, si Kuya JP, si Sis Kiak, si Brother Ruel, si Ate B at si Sis Divine. Panginoon, O Diyos, ang bawat isa po sa amin ay patuloy na ingatan mo sa bawat araw. Palayo po kaming pangunahan sa maraming bagay na aming pinagkakaabalahan at ginagawa, O Diyos. Tulungan niyo po kami na laging magkaroon ng desire na mapaglingkuran ka, Panginoon, na makapagpuri, makapagtapat sa iyo, Panginoon, at patuloy nga po na maging lingkod mo, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, ito po ang magpala. At patuloy na tumugon sa mga panalangin ng mga kapatid kong ito na nasa kalooban mo. At ganoon din po ay pagpapala para sa aming mga kapastoran, sa mga kapatiran, Panginoon. At patuloy po na pagtatagumpay ninyo sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang, mga pagkakasala namin, mga kamalian. At ikaw po ang magturo, ang maghubog pa sa aming mga hiram na buhay sa iyo, O Diyos. At patuloy na palabasin mo yung pinakang mabuti na paglilingkod na pwede namin ibigay sa iyo. At tulungan ang bawat buhay namin, Panginoon, na mailaan lamang sa iyo. Salamat po, O Diyos. Magpapahinga po kami. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng kalakasan, magbalik, Panginoon, ng lakas sa mga pagal, katawan, O Diyos. At sa araw ng bukas, Panginoon, ikaw po ang manguna, maglagay ng kagalakan, kapayapaan, kalakasan sa hiram namin buhay sa iyo. Salamat po, O Diyos. Lahat ng papuri, parangal at pagdakila ay tanging sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. God bless po. Hello po. Sis Piana, kamusta po pakiramdam nyo?